Naniniwala ba kayo sa aswang? Ako nga po pala si Karen. Taga-Abra po ako. Dito na po ako pinanganak. 3 po kaming magkakapatid at ako po ang panganay. Nag-aaral po ako ng mga panahong ito. 14 years old po ako at 12 naman yung sumunod sa akin na kapatid kong si James. Ang bunso po namin, 4 years old. Ang tatay ko po, tricycle driver. Ang nanay naman, tindera sa palengke. Buntis po ang nanay ko. Nasa 6 na buwan na po. At tuwing 11 p.m., nagigising siya. Pero, lately lang po yun. Nung ika-6 na buwan po ng tiyan niya. Dahil palagi daw may kumakalampag sa bintana ng kwarto nila ni Papa. Kami po kasi ni James sa sala natutulog. Si Wendy naman po yung bunso namin kasama nila Mama at Papa sa kwarto. Magpipitong buwan na po yung tiyan ni Mama. Isang gabi, sumigaw si Wendy. Sabi niya may nakasilip daw sa bintana. Gumising ang Papa at lumabas. Sinilip po niya ang harap at likod ng bahay. Wala naman pong nakita si Papa. Ang sabi ay baka nananaginip lang si Wendy. Isang gabi po, nagpaalam si tatay na may konting salo-salo daw kanila Uncle Ed. Matalik na kaibigan po yun ni Papa. As in, wala pa po kami sa mundo, magkaibigan na sila. Pinayagan naman po siya ni Mama, kaya sinamahan po muna namin ni James sa kwarto si Mama at Wendy. Nagising po ako bandang 12:00. Parang may kumakalampag nga po sa bintana. At malakas po. Hindi ordinary yung katok lang. Sinarado ko yung kurtina ng bintana at biglang may kumatok sa pintuan. Ako na ma, sabi ko kay Mama. Baka kasi si Papa na yan. Binuksan ko ang pinto at may babae. Nasa mid-40s yung itsura niya. May dalang anak na parang 2 years old ang edad. Ang sabi niya ay napagod daw siya sa paglalakad kaya baka pwedeng makiinom. Uhaw na daw kasi siya at ang anak niya. Mukha naman siyang okay. Kaya ang sabi ko po ay sandali lang at kukuha ako ng tubig. Maghintay lamang sa labas. Hindi ko po pinatuloy kasi naisip ko, bakit naman naglalakad sila mag-ina? At ganitong 10 oras pa ng gabi. Habang nasa kusina ako, narinig kong sumigaw ang kapatid kong si Wendy. Tumakbo ako papunta sa kwarto at tinanong ko kung bakit. Ang sabi niya, yung babae sa labas, yan daw yung madalas niyang nakikita sa bintana nila Mama. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ayoko na buksan ulit ang pinto. Kumakatok yung babae ulit at nagsalita na. Maawa ka. Uhaw na kami ng anak ko. Ang sabi ko sa babae ay bubuksan ko ang pinto. Pero ilagay na lang sa upuan sa labas ang pitsyel at baso. Pasikreto ko pong nilagyan ng asin ang tubig at pinahira ng bawang ang baso. Iniabot ko sa kanya pero ayaw niyang kunin. Sabi niya, Ineng, sa pitsyel na lang kami iinom. Ayaw namin magbaso. Ang sabi ko po ay hindi pwede at iniabot ko po ang baso. Sa palagay ko po, naamoy niya yung bawang sa baso kaya ayaw niya itong kunin. Galit siyang tinulak ang pinto na parang gusto niyang pumasok ng bahay. Tinawag ko si James at sinabi kong kumuha ng bawang sa kusina. Sinagot ako ni James at inabutan niya ako ng bawang. Ang sabi ko sa babae ay uminom na sila at umalis na. Iniaabot ko rin ang bawang at sinabi kong dalhin niyo ito at may nababalitang aswang sa bayan. Tumawa siya ng malakas. Sobrang lakas. Kaya napalabas ang nanay sa kwarto. Nanlilisik ang mga mata ng babae. Nakatingin sa tiyan ng nanay ko. Bigla namang bumitaw ang 2 years old na bata sa kanyang nanay at tumakbo papasok ng bahay.
at niyakap ang tiyan ng mama ko. Inaamoy-amoy niya ito na parang asong gutom na gutom. Nilapitan ko kaagad siya at hinila palayo sa mama ko. Parang napaso siya sa mga kamay ko. Maya-maya ay biglang dumating si tatay, kasama ang matalik niyang kaibigan. "Anong ginagawa niyo dito?" tanong ni Uncle Ed sa babae. Tinignan ng babae ang tiyan ni mama. At ang sabi ng kaibigan ni Papa ay, "Umalis kayo dito ng anak mo. Asawa ng kumpare ko yan." Umalis naman ang babae. Pagpasok ni Papa at ni Uncle Ed sa bahay, sinabi sa amin ni Uncle Ed na hipag niya daw iyon. Asawa ng bunso nilang kapatid. Hiniwalayan ng kapatid niya dahil aswang daw ito. Hindi po talaga kami naniniwala sa aswang. Nung nakilala daw ng kapatid niya ang babae, natawagin na lang natin sa pangalang Joy, ay maayos si Joy. Normal na trabahador sa bakery kung saan nagtatrabaho din ang kapatid ni Uncle Ed sa kabilang bayan. Tawagin na lang po nating Joel ang kapatid ni Uncle Ed. Nung day off daw ni Joy, nagpaalam ito sa amo nila na umuwi sa kanila sa Marinduque. 3 araw din daw po itong nawala. Pagbalik galing Marinduque, ay dala na nito ang anak niya. At sobrang naging weird daw si Joy. Hindi na daw sumasabay sa kanila sa pagkain. Hanggang sa isang gabi, bago daw umuwi si Joel, ay nagtapon muna siya ng basura. At nakita niya si Joy at ang anak nito sa madilim na sulok sa tapunan ng basura. Kumakain daw sila ng hilaw na laman. Madugo-dugo pa. At sarap na sarap ang dalawa. Hindi na daw pinansin ni Joel si Joy simula noon. At hindi pinagsabi ni Joel yon maliban sa pamilya niya. Dahil ilang taon din naging asawa ni Joel si Joy. Nagbago lang ito simula umuwi siya sa probinsya nila. Ang sabi-sabi po sa kabilang bayan ay aswang ang ninuno ni Joy. Maaaring namatay ang nanay nito at sa kanya ipinamana ang pagiging aswang.